Pitik lang sa BBS. Paano mga tugang padagos-lagos kita digdi po sa laog kan na programa duman sa mga kababayan ta na nagaantabay nagahalat po kan na resulta kaniyo po nga ginigibong Miss Universe 2025 competition o final competition iniyo po ginigibo duman sa Thailand partner sa Thailand ngunya na aldaw mga tugang sana dire-diretso laog na po sa top 12 si Hatisa Manalo sa Miss Universe final competition na pinagigibo po naman sa Thailand. Lusot na sa top 12 partner. Dikit na lang na pangadji tabi pastor tabi tabi chief ayi dikit na lang na pangadji tanganing makalusot sa top 5. Pag nakalusot sa top 5 sa tuya pong pambato, okay na kita kayan. Okay na kita partner. Isipon mo sa kadakul-dakul na mga nasyones sa kinabanda, mga tugang makalusot ka sa top 5. Mas lalo na okay kita kung siya ang magiging Miss Universe. Pero mga tugang ngunyan kita inoorgulyo na siya. Ninulita lusot na po sa top 12 si Hatisa Manalo kan Pilipinas sa Miss Universe final competition na pinagigibo po duman sa Thailand. So araan tabay lang kamo mga tugang duman sa mga kababayan ta at madadangog po nindo maantabayanan nindo digdi po sa parte mismo kanda BBS FM kon sisay an kukurunahan na Miss Universe digdi po ngunya na taon na mga tugang makalusot lang sa top 5 sa tuyang pambato si Manalo okay na para sa satuya yan na mga tugang. Mas lalong okay, mas lalong dakulang blessing dakulang blessing kung digdi po mga tugang makakalusot siya bilang Miss Universe mga tugang. So araan tabay lang duman po sa mga kababayan ta araan tabay lang po mga tugang sa mga paraan tabay na programa digdi po sa BBS. Takunda dai po mga tugang makaberta sa laog ka na sa tuyang programa duman sa programa ni Ma'am Daryl sigurado lusot yan lusot yan na mga tugang kaya araan tabay lang duman sa mga nagdadangog po ngunyan dikit lang po pangadji at tabangan tang sa paagi ka na pangadji namanggana sa tuyang pambato kunda sa top 12 okay na yan para sa sakuya mga tugang ta maski puro paano nakaabot sa top 12 sa tuya pong pambato na si Manalo duman po sa Miss Universe final coronation na pinagigibo po duman sa nasyon ka na Thailand. Bueno, mga tugang sa satuya pang pag-uurulay-ulayan ara mo mga tugang sa laog kan konstitusyon kana Republika kan Pilipinas mayo man sinasabi na magkakaigwaning caretaker partner kung mag-resign ang presidente sa konstitusyon kan Pilipinas malinaw mga tugang na sinasabi na mayo po nin caretaker kaya iniyo pong mga negosyanteng mga milyonaryo pumurundo na kamo pumurundo na kamo na ibugtak ining siang iniyo pong bus kan San Miguel Bear o kan San Miguel tabaka mga tugang magkabururatan mga tao mayo man po ning sinasabi kaya digdi mga tugang ang sinasabi na digdi po sa pangapuda na magkaigwadaanin caretaker civilian military unta sa gobyerno iniyo po ang sinasabing pagbabalga, minabalga sa laog mismo kan konstitusyon kan Pilipinas. Dai pwede iyan. Dai pwede iyan mga tugang. Tadigdi po iniyo pong mga mayayaman na mga negosyante nagsasabi na dapat ngaya sarong sibilyan ngaya ana magkapot asin iyan nga si ang so dai pwede iyan
mga tugang. Ano po? Nakapalaman po sa partibismo kan na konstitusyon kan Republika kan Pilipinas na mayo po nin caretaker. Dahil pwede. There is no such thing as a caretaker in the Constitution of the Republic of the Philippines, mga tugang. So itong mga niluluto kaniyo po nga mga sinasabing mga darakula, mga mayayaman na mga negosyante, mga civilian military junta, illegal po iyan. Illegal, tamayo. So dai po, bako lang pagbalga sa satuyang konstitusyon, iniyo pong niluluto nindo, kundi pagbalgaman iyan sa criminal laws, mga tugang, sa revised penal code kana Pilipinas. Kaya dapat magluway-luway kamo. Luway-luway kita, mga tugang. Ano po? So, we could understand the desperation of the urgency to reform, but we have to do it within the bounds of law. Otherwise, we will be jumping from the frying pan into the fire, mga tugang. Ano po? Duman sa mga kababayan ta. Digdi po sa konstitusyon, mga tugang, sinasabi na dapat masunod, asin na ang nakapalaman sa konstitusyon, sinasabi na ang succession of power to the presidency, kung saan kapag nagbutas po ang presidente, mga tugang, iyo digdi kung daiman madisable ang presidente, ang maribay sa iya bilang successor, iyo po ang vice president. Kaya lang, maayo man plano si President Bongbong Marcos na magbutas, taabo man ngani ka na mga politiko, abo man na mga tugang ka na simbahan, abo man ka na iba pa nga mga sektores, abo kan mga gobernador, abo kan mga congressman, abo kan mga senador na magbutas sa pwesto si President Bongbong Marcos. Taaram ninda na kapag nagbutas sa pwesto, iniyo pong si President Bongbong Marcos, ang matukaw, mga tugang, kinakatakutan ninda na ang matukaw bilang successor, iyo si Duterte. Kaya digdi po, natatakot ang mga tao, majority kan mga tao, natatakot ang majority kan mga negosyante, natatakot ang simbahan, natatakot mga tugang mga congressman, natatakot ang mga senador na kung magtukaw iniyong pong si Duterte, mas malala ang mangyayari sa party po kan Pilipinas. Kaya nga ni digdi, abo ninda, nagpe-plead sinda nin support digdi po kay President Bongbong Marcos. Kabali na po ang military and Philippine National Police, mga tugang. Ano po? So iyan ang maliwanag, mayo po nin civilian successor. Ano man kaning mga negosyanteng ini, mga tugang, ta gustong pagparapatukawon siyang. So, maliwanag po yan na bawal, illegal sa partibismo kan na konstitusyon kan Republika kan na Pilipinas, mga tugang, and pagkakaigwanin na successor o pagkakaigwa po ni caretaker. Pagkakaigwa ng caretaker, maliwanag po yan, mga tugang. Basado po yan sa ley, basado po yan sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas, mga tugang. Bueno, inabot na kita nin oras, masunod na po ang 9 Infantry Division kan Philippine Army. Maaraman ta kung ano ang paninindugan kan Philippine Army digdi sa mga isyong ini. Ang mga negosyanteng iba, bako man po majority kan mga negosyante, so iba man lang na mga mayayaman, day ko aram kung ano man, baka ang pinuproteran ken ang mga negosyo maninda. Pero ang Philippine Army sa paagi ni Browner, ni General Browner, mga tugang, nagsasabi na sindap mismo minasumpa sa chain of command, mga tugang. Minasunod sa chain of command. Pero digdi, ang Philippine Army, sinda kayo na mapaliwanag, lalong-lalo na digdi po sa 9 Infantry Division kan na Philippine Army. Bueno, inabot na kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog kan programa.
Antabay ka mo, masunod ang programa kan Philippine Army, kadakol na mga greetings dyan, na mga tugang, maantabayan na nindo, pagkatapos kan sa tuyong programa, yaon ang 9 Infantry Division kan Philippine Army. Asin man, siyempre, kay baran yato sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan programang Ciudadano Asin, programang papitik-pitik lang. Mga tugang, bago kita magpaaram, uya po an sa tuyang daily bread, pasalamat kita sa mahal na Diyos, tinabangan kitang matapos an sa tuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po ang daily bread. Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang sa paggagiya sa satuyan na matapos ang satuyang trabaho ngunyan aldaw. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan Ciudadano Asin papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.